Hello guys, so ang dami ko nang pinakita dito sa vlog ko na iba-ibang gaming handheld. So, yung iba hinahanap nila yung ganito, yung iba hinahanap nila yung ganito. Pero hindi nyo na makikita yun, no? Kasi katulad nyo rin, tao rin ako na nagbebenta rin ako ng mga gamit. Kasi nga, kailangan ko rin na magpalit ng handheld para nga sa content. So, isa guys sa mga tinago ko ay itong Lenovo Legion Go S. Pero actually, for sale na rin naman to, no? So, binili ko to mga bandang August, September, October, November. So, 3 months na siya guys. So, sa 3 months na yun guys, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga na-experience ko dito. So itong vlog na to guys spontaneous na lang tayo. So parang na lang tayo guys nagkukwentuhan dito. So syempre ang isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito ay yung kanyang screen. Ang laki kasi ng screen niya guys, no? Lalo na nung kinompare ko siya dito sa ROG Xbox Ally X. Akala ko okay na yung screen nito, no? Pero nung nakita ko again guys yung screen nito, ang laki nito. So bukod guys sa malaki ang screen niya, isa guys sa maganda sa kanya ay magaan talaga siya. So parang mas mabigat pa nga ito etong ROG Xbox na Ally X kesa dito. Kasi yun guys ang ginagandaan kapag 8 inches yung screen, yung weight distribution niya maganda. Kaya pag hinawakan mo siya, kalat talaga yung bigat niya. Hindi nga guys kamukha ng mga 7 inches na, alam mo yun, parang ang bigat-bigat niyang hawakan So isa pa guys na nagustuhan ko dito, syempre yung 120 Hz niya. Which is pag kinumpare mo naman siya sa Steam Deck, ay 90 Hz lang to Then syempre guys, ang pinakadahilan kung bakit ba to binibili ay yung SteamOS siya. Syempre guys, pag sinabing SteamOS, sobrang smooth talaga niyan at talagang sobrang pulido na niyan. Kaya nga guys, maraming tao na kahit na maraming gaming handheld na lumalabas, bumabalik pa rin talaga guys sila dito sa Steam. Kasi guys, underpowered na to sa panahon ngayon. So bumabalik sila dito guys dahil sa SteamOS. Kasi nga guys, sobrang smooth ng SteamOS. So ang Lenovo Legion nga guys, ang nag-release ng gaming handheld na SteamOS, pero hindi siya guys Steam Deck. So kung marami ka guys sa mga games sa Steam Deck mo o sa SteamOS mo guys, sobrang ganda nito. Kaso meron pa rin talaga ng mga games na kahit guys nasa SteamOS mo siya binili ay hindi siya gumagana dito. Kamukha nito, itong One Punch Man. Hindi siya gumagana dito no? Yung controls niya, kahit na pinalit-palitan ko na sa community mga controls niya, hindi pa rin talaga siya guys gumagana. So napaka-limited lang naman nun. Ito pa lang yung nakita ko na hindi siya gumagana guys sa SteamOS. Pero lahat naman guys ng games dito ay working talaga siya sa SteamOS. So syempre kapag naka-SteamOS ka guys, talagang parang console na talaga to. So kung nakagamit ka na ng Nintendo Switch, nakagamit ka na ng PS5, nakagamit ka na ng Xbox, so ganun rin guys yung may experience mo dito. Hindi ka mukha guys na mga Windows na gaming handheld na yung ibang ganito meron pa siyang start menu. Kahit nga ito na naka full experience na siya, hindi pa rin guys ka pulido yung experience ito pagdating sa gaming. Kasi Windows pa rin to Hindi ka mukha guys ng Steam na talagang sobrang solid talaga. Wala kang magiging issue dito, hindi mo kailangan siyang i-touch, ito lang talaga gagamitin mo. Ito mga controller na to. And dahil nga guys SteamOS siya, sobrang stable nito at syempre sobrang efficient talaga nito. So kung lalaruin mo guys yung games dito versus dito, mas maganda guys yung magiging experience mo dito sa SteamOS kaysa guys sa mga Windows PC gaming handheld. So kung compare mo siya guys sa ROG Ally X na Z1 Extreme rin, ito rin guys Z1 Extreme, mas gusto ko guys maglaro talaga dito kaysa doon. Kasi yun medyo hassle yun kasi nga Windows siya. Hindi ka mukha guys dito sa SteamOS na talagang i-on mo lang siya tapos mamimili ka lang ng games. Pagkapili mo guys ng games, malalaro mo na kaagad. Diba? Doon kasi marami pa siyang etche buretche. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. At syempre guys, yung ergonomics nito sobrang ganda. Ang sarap nito hawakan. Again, pwera lang dito sa RT. Yan kasi medyo malaki siya kaya mahirap siyang abutin. Pero overall guys, yung ergonomics nito isa sa pinakamahasarap hawakan na gaming handheld. Yung isa sa mga na-try ko, yung MSI Glow 8AI. Grabe yun. Ang pangit ergonomics no. Para sa akin yun Para sa akin yun So again guys, yung mga vlog ko dito, sinasabi ko yun para sa akin. Kasi magkakaiba tayo ng opinion So ito guys, vlog na to is opinion ko siya. Tapos isa pa guys sa kakaiba dito ay ito, meron siyang adjustment ng trigger dito. Ayan So kapag ka inangat mo to, mababa lang yung travel distance niya. Pero kapag ka binaba mo naman to guys, lalaki yung travel distance niya So sa iba-ibang games kasi guys nagagamit yan. Then isa pa sa maganda dito, meron siyang maliit na trackpad So yung ibang gamer guys ay ginagamit to, pero ako usually di ko naman to ginagamit Pero para alam nyo lang na meron siyang maliit na trackpad kasi hinahanap nila yan dito sa Steam Deck meron kasi itong trackpad, dalawa pa nga Pero ito malaki to. Pero ito naman guys ay maliit lang yung kanyang trackpad.
Kaya nga guys, nung gumawa ako ng Gaming Handheld of the Year, ito yung nanalo sa most premium. Kumbaga, kung gagastos ka na lang rin naman, ito na yung bilin mo. Naka SteamOS, Day 1 Extreme, maganda ergonomics, tapos may mga kung ano-ano pa siya, mga extra features, kamukha nga nitong trackpad, and syempre ito. Tapos malaki yung screen niya, may VRR. So, halos perfect na talaga to para sa akin, sa lahat ng gaming handheld na nahawakan ko. So, ito naman guys, yung mga nakita kong cons after 3 months. Dito, sa Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme na SteamOS, no? Una-una guys yung kanyang battery life. So 55.5 watt-hour lang yung kanyang battery capacity. Ang tinatagal nito guys up to 2 hours. Hindi ko masabi guys na 2 to 3 hours Up to 2 hours guys yung tinatagal talaga nito. Kasi medyo mababa yung kanyang battery, 55.5. Pero dahil nga guys naka-SteamOS siya, so optimize naman guys yung battery niya, pero mababa pa rin yun. So sana ginawa nilang 80 watt-hour para guys sobrang solid na talaga nito. Tapos isa pa sa hindi nga maganda dito kahit na may trackpad siya ay sobrang liit nung kanyang trackpad. Kasi tinry ko rin maglaro guys na meron siyang trackpad. Okay naman pala, usable naman pala siya lalo sa Left 4 Dead. Pero dito guys hindi siya usable kasi sobrang liit nung kanyang trackpad. Ayun, ito nga ang liit ng travel distance ng trackpad niya. So para kanino ba talaga tong Lenovo Legion Go S na SteamOS, no? So unang-una para to guys sa may malaking library ng Steam. And syempre kung lagi kang on the go na kamukha ng Tito Gaming na hindi mo na kayang maglaro sa malaking TV, sa mga console, sa mga PS5, eto guys yung bilin mo. Pero kung meron kang PC Game Pass at yung mga games mo ay hindi naman galing sa Steam, ay wag ito yung bilin mo. Bumili ka guys ng Windows na PC gaming handheld. So yun lang naman talaga yung pinakadahilan kung bakit hindi ko to masyadong nagagamit. Pero guys, kung meron akong game na binili sa Steam, usually talaga guys dito ko siya nilalaro kasi sobrang smooth talaga nito. Walang tatalo dito guys pagdating sa smoothness kung Steam games yung lalaruin mo. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam!